Breaking news! Nako, yari ka ngayon dito, Pinky. No? Kapag hindi mo pa rin inimbestigahan itong darating na April 14 yata, no? Hindi ko alam kung kailan. Kasi itong investigasyon sa chairman ng Blue Ribbon, hindi mo alam kung kailan kung kailan magsisimula Di ba? Isang himala pag nagsimula na Di ba? Isipin mo dapat sa isang nasa gobyerno ka at alam mo ang taong bayan na apektuhan. Sa naturalesa na lang Sa natural na lang, sa natural. Kapag nakakita ka ng isang mandurugas sa isang lugar o sa isang company, yung ba ay pagpapabukas mo pa? Yung ba ay isang linggo pa palilipasin? Hindi. Iimbestigahan mo kagad yung bakit kasi ayaw mo malugi yung kumpanya mo. Tama? Ayaw mo masira yung kumpanya mo. Kahit saan ka pumunta, ayaw mo masira ang isang ahensya o isang opisina, isang property kapag yun nga lang sa bahay mo Halimbawa, maganda bahay mo, no? May pera-pera ka naman, no? Nakita mo may anay. May anay, anong gagawin mo? Tatawag ka ng pest control. Hindi mo na papaabuti ng isang linggo yon kasi gigiba bahay mo sa anay mo. Di ba? Napaka-logic, napaka-simple. Di ba? Pag nakakita ka ng mali, agad mo itong resolbahin. Lalo na pag naapekto ang taong bayan na lalo pera ang pinag-uusapan. At higit sa lahat, pinapasahod sila dyan ng taong bayan. Ngayon, nakakita ka ng pagkakamali at may mga testigo na maaaring pwede makapag-ambag na kung ano yung kwento, ano talaga nangyari dito sa flood control issue, dapat matawag mo. Wala nangyayari. Alam mo anong nasa utak nila? Ito daw, tinanim sa utak nila, Duterte daw to. Ibig mo palang sabihin, yung 2025 budget sa napunta. Si Duterte ba nakaupo ng 2024 para sa 2025 budget? Tanong ko kayo. Kayo mga bangag vloggers, tanongin ko kayo. O sige, payag kami si Duterte lahat na may kasalanan ng flood control issue, lahat ng ghost project, lahat ng corruption si Duterte, inililinis lang ni Pangulong BBM. Sige, payag kami. Pero tanong ko sa inyo, sagutin nyo. Yung 2024 ba na gumawa ng budget for the year of 2025, nasaan na yun? Nasaan na yung mga flood control issue? Nasaan na yung mga flood control? Ghost project, di ba? Nasaan na yun? Sa panahon ba ni Duterte yun? Sa Duterte administrasyon pa ba isisisi yun? Napaka-imposibleng bagay na yan. Sa pelikula, pwede mangyari yan. Bumalik ka yung future, yung past, ibalik mo sa future. Pwede. Di ba? Sa pelikula lang nangyayari yan. Pwede ba yun? Nasaan na yung budget ng 2025? Nasaan? Meron ba nakita? Ghost project ko. Kaya nga may Vince Dixon, di ba? Sine-check niya lahat ng mga pagkulang Nasaan na yun? Bakit ayaw mo imbestigahan, Pinky? Ngayon dito, yari ka ngayon kay Amy, pati kay Baligod. Pahiya ka ngayon dito kay Baligod. Corner ka ngayon. Ito po sabi ni Baligod. Dito po kasi, yung video po na kung saan pinost ni Baligod, sabi nila AI na naman daw. Gawa-gawa lang daw. Ang dali-dali gawin yan Pumunta ka lang sa isang bahay na mayaman, mag-picture-picture ka ng mga mali-maleta. Hindi tapos na, okay na, ganito, sige, sabihin natin tong bahay na to. Yun yan, di ba, aeroplano ni Chavit, pati yung aeroplano ng maleta, sinasabi isa daw. Ay, napaka-ignorante talaga ng mga, kawawa, no? Kawawa yung mga bangag vloggers, kawawa. Napaka-inosente. Yun daw, aeroplano ni Chavit, saka aeroplanong pinaghatidan ng maleta, parehas lang daw. Parehas ng uri. Tandaan nyo yan. Pumasok ka sa loob ng simbahan ng Quiapo. Pumasok ka sa loob ng simbahan dito sa lugar namin. Tingnan mo, magkaparehas ng konsepto. Pati mga upuan, parehas ng konsepto. Magugulat ka ba? Parang hawig sa Quiapo to. Di ba? Pumasok ka sa mga church ng ibang reliyon, magkakaparehas ang loob. Ibig ko pala sabihin, isang lugar lang yon. Yung eroplano, parehas na kay Chavit, hawig ng nasa maleta, parehas lang yun. Yung palang hawig sa inyo, parehas na. Di ba? Pinipilit yung balabuin. Eto, napakasimple lang. Dito po sa post ng video na to, nag-comment si Senator Amy, ang sabi niya ganito. Yung viral video na 2 tao na nagbibilang sa mga maletang yan, yung isa dyan, kilala natin. Yung kilala naman ng lahat yan, si Mark, yung bagman ni Saldico. Yung isang kalbo na kasama niya dyan, hindi pa napapangalanan. Sinabi niya na gawa-gawa yan or AI daw. Ngayon, challenge ko ang chairman ng Blue Ribbon. Ipatawag yung 2 na yan para magkaalaman. Yung isa dyan, si Mark, matagal na nababanggit yan, paulit-ulit, bakit hindi pinatawag? Pinky, anong dahilan mo, ba't di mo papatawag to? Ayan na, yung kalbo, sabi,
Ba't di mo ipapatawag yan? Sige nga, kredibilidad na naman. Hindi ka na lulusot sa pagkakataong ito. Kapag hindi mo to pinatawag, isa lang ibig sabihin nito, may pinagtatakpan ka na ayaw mong malaman. Wala na, wala ka ng dahilan dito. Paulit-ulit na, yung mic ko, paulit-ulit to. Eto ba hindi pauunlakan yung taong bayan? Ang kapal ng pagmumukha mo. Bakit? Ha? Taong bayan nagpapasahod sa'yo. Ang nagre-request na sa'yo, taong bayan. Sabi niya, sabi ng iba, asa ng taong bayan? Wala nga kami marinig eh. Ha? Ibig ko palang sabihin, yung mga nasa Facebook, social media, wala lang yun. Kasi pinaniwala kayo na troll lahat yun. Biruin mo, 120 million plus tayo sa Pilipinas, o 40 million na yata, di ba? O, pinaniwala sila, troll lahat. Ano yan? Wala ka ng kapitbahay? Ano yan? Ghost town buong Pilipinas? Walang tao na pwedeng pumuna sa inyo? Payag sa nangyaring korupsyon? Kasi wala kayo naririnig. Kaya hindi kayo kikilos? Yung pala pamantayan nyo, no? Wala naman palang kumikilos na Pilipino, kaya hindi kayo kikilos. So, ibig nyo palang sabihin, kapag may nagsalita ang Pilipino, doon ka lang kikilos. Yun ang parating sa amin, ha? Yun ang dating sa amin. Di ba? Oh, eto, anong ito? Wala kayong kawala dito. Wala kayong kawala dito, Pinky. Anong kawala mo dito? Ba't ayaw mo imbestigahan to? Ayaw mong patawag to mga to? Di ba? Ano sinasabi yung AI? Napakasimple lang kung AI to. O sige, ganito. Yung bahay niya, kita mo yung bahay na yun? Nakita niyo yung bahay na yun? Ay, no? Sabi kasi ni Baligo dito, Sen Aimee, hindi po kalbo, pangalan niya, laha. Ipakilala ko po siya sa inyo kung mararapatin nyo. O sige. Kasi kung AI to, alam mo ito kabisado ng mga nag-i-edit yan, mga content creator na nagmagamit ng AI. Pag AI to, yung mukha ng tao, hindi kuhang-kuha. Maaaring may mas pogi, mas pangit, yung mukha hindi ganun ka-perfect. Alam nyo pag AI yan. At alam nyo pag gawa-gawa lang yung video ngayon ang kinuhanan. Yung picture niyan, makikita mo sa cellphone kung kailan kinapture, kung kailan pinroduce yung video, hindi na i-edit yun. Sa cellphone ko, ulit tayo cellphone, kinamerahan ko, hindi mo may edit kung kailan, ano ba, pinicturean kita, binidyo ko yan, binidyo kita. Oh, okay na, record na. Makalipas ng ilang buwan, andun pa rin yung record na kung kailan ko kinapture pati oras. Alam nyo yan. Alam na mga nagsiselfone niya na mahilig mag-selfie, magkuha ng mga picture sa mga iba't ibang lugar. Alam nyo yan. Hindi may edit yun. Yeah? Yun ang kinakatakot nila pag nalaman nyo. Ngayon, ganito, simple lang. Kung talagang peke ito sinasabi nyo, palagay natin AI na, bakit hindi nyo puntahan yung sinasabi ng 18 months kung kayo ng bahay to? Ha? Baka gibain na tong bahay na to. Pag may nakita kayong bahay ng mga maletabos na giniba, isa lang ibig sabihin yan, ayaw may malamang investigasyon. Walang sapat na dahilan para gibain yung bahay. Tandaan nyo yan. Ha? Yung bahay mo, matagal mo nang pinagpagura, ha? Pinaghirapan, gigibain mo, isa lang ibig sabihin yan. Hindi ka nanghihinayang or may tinatago kang ebidensya sa bahay mo na ayaw mo may malaman, kaya mo giniba. Ha? Kaya tandaan nyo susunod na kabanata, may gigibaing bahay. Napipredict ko, may gigibain. At ang malinaw-linaw na bahay na yon, itong bahay ng mga to. Ayan kita mo yung may cabinet doon sa baba, may lamesa, may lampshade, may salamin. Kung sino tinutukoy nilang bahay, halimbawa bahay ni Saldi yan, bakit di nyo puntahan yung bahay ni Saldi? Mag-order kayo ng warrant o search warrant or tignan nyo kung magkamukha yan. Pag magkamukha yan, doon kayo maglalalim ang investigasyon. Ayaw nyong gawin kasi alam nyong positibo yan. Di ba? Ganun kasimple lang yan dyan, di ba? Ngayon, napatunayan natin dito na talagang si Baligod, mapapayatong si Pinky. Mapapaya to. Kasi pag pinatawag to, mangyayari dyan, sa hearing, maghaharap-harap yan ando si Baligod Mako-corner siya ni Baligod mako-corner siya Pag hindi siya nag-imbestiga, mako-corner din siya, si Pinky. Obligado siyang mag-imbestiga at obligado si Senator Marcoleta matatanong yung mga 18 Marines. Mahayag ngayon may video. Huwag nyo sabihin AI yun. Patutunayan ng forensic yan. At doon kayo natatakot. Pag napatunayan forensic yun, doon kayo talo. No? Okay. Dito lang po tayo pero ito bago tayo panoorin po natin
Tapos na tayo dito sa isang bahagi. Alam na natin kung paano paikutin ang nila yung nangyayaring sitwasyon ngayon na dapat matagal na nilang ginagawang investigasyon hindi pa nila ginagawa hanggang ngayon, no? O ngayon, ito ano natin ang kay Manu Tikya naman sa kanyang malupit at matapang na pahayag. Naging post naman Prof ni Congressman Leandro Leviste sa nakikita niyang magandang solusyon para maibsan kasi meron siyang nabanggit dito sa recent post niya, pagbibigay diin, na yung 20% pala ng buwis ng taong bayan, abay napupunta lang daw sa interes ng utang natin, no? Which is 950 billion na pesos. Ang sabi pa niya rito, quote and quote, sa kanyang post, pinalaki taon-taon ng pambansang budget, pero sa halip na lumakas ang ating ekonomiya, bumagsak ang GDP growth, foreign investment, tumaas ang unemployment, presyo ng bilihin, lampas 60 pesos na yung $1. At ngayon, nagdeklara na nga. Sabi pa niya dito, ang paggastos ng gobyerno ay ang problema, hindi ang solusyon. Tama yan, Admar, no? Talagang yung paggastos ang problema at yan yung mandatory debt na hindi mo pwedeng galawin. So, since hindi mo magamit 20% ng budget dahil yun ay pambayad, ang ginagawa, utang ng utang. So, tama yung sinabi ni Congressman Leviste at hindi mo makita, kunyari, we're entering the second quarter, hindi mo makita kung paano, may budget, may GAA, pero hindi mo maintindihan kung paano ginagastos. Meron pa siyang sinabi rito, ma'am. Ano po ang masasabi niyo rito na sabi niya, dapat daw tutukan ng gobyerno ang pagputol sa mga gastusing hindi kinakailangan. Una, nabanggit niya yung 23 billion pesos na intended para sa pag-host sa ASEAN Summit. Pwede ba nating i-give up yon? Parang kagaya ng panahon ng pandemic na via virtual na lang muna. 28 billion pesos daw sa traveling expenses. 14 billion pesos sa representation expenses. 11.6 billion sa confidential and intelligence funds. 2.46 billion pesos sa Presidential Communications Office at ang bilyong-bilyong piso pang ginastos para sa social media trolls. Alam mo, Admar, ginawa yan ng dating Presidente Duterte, nag-12% siya across the board para may savings para sa pandemic na magagamit, no? Kung hindi mo ginagamit yung budget mo at parati kang may surplus, yun ang ginawa nila para immediately magkaroon ng budget. Hindi sila nagpasa ng supplemental budget. So within the budget, within the existing budget, nung nagkaroon tayo ng pandemic, lumabas yung Bayanihan 1, Bayanihan 2, no? So makikita mo at yun, talagang worst case scenario ang ginawa. Di ba, lockdown ka agad? Worst case scenario. Kasi parati niya sinasabi, kung hindi tayo umabot doon sa worst case scenario at naging conservative tayo, libre tayo, makakahinga tayo. Itong administrasyon na ito, hindi ko makita yung ganon. Walang call. Ako nakikita ko ito. Ito nakikita ko. Akin lang to. Kaya ako inulit tong sitwasyon na to. Itong kay Manu Tikya. Actually, mahalaga kasi to na pag-uusapan dapat to ng sambayan ng Pilipino. Makita to ng sambayan ng Pilipino kasi may karapatan po tayong pumunak. Natandaan nyo. Mali po yung ginagawa ng palengkero ng Malacanang na pag pupuro sa kanila, babatikusin nila. Mali po yun. Ito sa Japan. Karanasan ko sa Japan. Kapag ang isang politiko doon napuna, nag-resign sila. O kaya humihingi sila ng tawad, mali, mano tama ang ginawa ng kanilang constituent, humihingi sila ng tawad. Patawarin nyo kami, gominasay, sa susunod gagalingan namin. Kasi alam nila, ang nagbabayad sa kanila, pasahod sila ng gobyerno ng Japan, taong bayan ng Japan ang nagbabayad sa kanila. Wala silang para, maliban nila kung pinagbantaan sila, minura sila, opisyal sila, lalaban siyempre sila sa batas. Diba, si Castro, minura mo, pinagbantaan mo, yan, lalaban si Castro sa'yo po pwede. Pero kung halimbawa, pinuna mo sila sa ganitong pagkakamali sa trabaho nila, wala kayong karapatan na kami, ay sabihan nyo na fake news kayo, ganyan, wala.
Kasi unang-una, karapatan namin yun. May mga bagay na hindi kami alam na gusto namin malinawan. Kumbaga, parang gusto namin, tinatanong namin sa inyo, nasan yung ganito? Ano ba gagawin sa ganito? Sasagutin nyo kami na fake news? Sasagutin nyo kami destabilization? Ganyan? Ganun ba ang tamang approach sa mga constituent nyo? Ganyan ba tamang approach sa mga taxpayer? Kana kayo kung saan nabubuhay kayo? Ngayon pasahod namin kayo? Ganyan ba ang turing nyo sa amin? Di ba? Kaya makikita mo na talagang kung si BBM ang gumagawa ng lahat ng ito, mararamdaman mo na siya talaga o iniutos lang niya to sa iba. Tama? Kanya bang kaisipan lahat to o sa iba to? Sa mga nasa baba na kaisipan na to? Parang hindi ko maramdaman si BBM talaga ang presidente Lipunin lahat yung mga savings, yung mga surplus. Kunyari, tapos na ang first quarter. Nagamit nyo ba? Pag hindi nyo nagamit, hindi na namin yan i-release. Gagamitin namin yung pondo para dito sa crisis. Walang ganung effort. So makikita mo, talagang leaderless kahit ka nagpasa ng EO na ang tawag nga uplift, ang lokohan nga, maa-uplift ba ang Pilipino? Napakahirap itong ginagawa nila na wala talagang financial plan to respond to the crisis. Walang financial plan, wala pang contingency plan. Kasi ang una nilang EO is an energy emergency. It's not even a crisis. So, ang definition nila ng energy emergency is supply and demand. Maghanap ka ng supply, makakayanan ang demand. Meanwhile, of late lang, kahapon lang yata nagkaroon ng price control. So makikita mo bakit tiyanggi ang kumbaga ang action piraso-piraso, hindi, sabi nga nila whole of nation bakit hindi nagiging ganun ang approach at hands on deck? Wala silang sense of urgency. Hindi ko nakikita yan. Ang daming taong naglalakad sa Commonwealth araw-araw, nakikita niyo kumakapal lang kumakapal. Wala man lang linalagay na contingency na sakayan. Sinasabi nila, pinagmamalaki ang labas. Nakita mo na ba ang labas? Ako hindi ko makakita ng labas. So hindi ko makita yung tugon ng gobyerno. Kaya ang mga Pilipino asar na asar. At yung kaasaran nila, hindi naman pala tayo matutulungan. Kanya-kanya ngayon ang galawan. Kanya-kanyang bumabalik uli yung community fund. Ito biruin mo ito sisingit ko lang Marami na nagagalit. Marami nagsasalita. Lahat ba yun? Destabilization lahat yun? Sabi ko nga, di ba si Toby Chanko, 30 years niyang nakasama si BBM. Dahil asawa niya, ulitin ko ulit pagdidiinan ko sa inyo, pinsan niya kasi asawa ni BBM. Pinsan ni BBM, asawa ni Toby Chanko. Ngayon, kung may nakakaalam man na mas malapit-lapit, papipiling ko kayo, yung vlogger o si Toby Chanko? Sino? Yung mga vlogger na bangag o Toby Chanko? Si Toby Chanko. Yung mga vlogger na bangag, nakiki-information lang yan. Kung meron man inner o pinakamas malayo na pakikisama kay BBM, si Toby Chanko. Biruin mo, isang vlogger sasabihin si Toby Chanko, baliw daw. Dahil sinisira si BBM. Tapos si Palengkera sabihin fake news si Toby Chanko. Wow! Anong alam mo? Tapos si Amy galit sila. Hoy, anong alam mo? Vlogger ka lang. Si Amy nakasama yan mula pagkabata. Baka pagkabata yan, sabay pamaligo yan Hanggang sa paglaki niyan Kung may paniniwalaan ako, si Amy yun, hindi ang vlogger. Correct? Sino ka para makapagsabi kay Amy, hindi totoo siya sabi niya, Amy, sinungaling yan kasi gusto niya maging presidente. Sino ka? Bakit alam mo? Ibig ko pala sabihin, mas alam mo yung galaw ng presidente kaysa kay alam ni Amy sa kapatid niya mismo? Sa kasi Toby Chanko? Mas daig mo pa yon? Aba, walang ganyan. Di ba? Yan ang kulang sa kanila. Di ba? Huwag na pang himasukan yung ganyang bagay. May mga ilan na nagbibigay ng pagkain sa mga jeepney drivers on their own. They are trying to help. And that is the Filipino spirit. Nobody can change that. Ang nakakalungkot lamang, mas marami sanang matutugunan kung ang gobyerno mag-i-intervene. Kaso wala yata sa kanilang prioridad yung ganyan at ang gusto lamang nila pag naayos na ang gasolina, okay na tayong lahat. Kasi dinefine nila yung pataas ng gasolina ngayon, 170 na yata ang diesel.
Di ba? Nakapagtataka ganito. Nung nagkagera, ha? Tama si Malo Tikiya eh. Nung nagkagera bigla, di ba? Wala pang 2 weeks nagtaas ang gasolina. So, ibig pa lang sabihin, sa loob ng 2 weeks, hindi agad kayo nakakuha si Tito Pormo, sinara kagad. Hindi pa naman yun Ba't nagtaas kagad? Tapos ngayon, na pwede nang dumaan daw sa Tito Pormo, papayagan na. Dapat wala pang 2 weeks. Kung gaano kabilis dapat na tumaas ang gasolina, ganun din dapat kabilis ang pagbaba ng gasolina. Kasi parehas naman travel eh. Travel cost eh. Travel yung destination eh. Bakit wala? Kasalanan ba ito ng company? Alam mo, lahat ng tao pwede magkamali. Ang mahirap, yung sa atin din nila sinasaway. Tapos sabihin nyo, ang galing ng administrasyon. Dapat sinasaway nyo ang mali. Kagaya niyan, kailangan pa ba si Senator Marcoleta ang pumuna niyan? Pag pinuna si Senator Marcoleta, sabihin nyo mali. Tapos sabihin nyo, lahat na nagpapakalat ng fake news tungkol sa oil, iimbestigahan pa, ikakasuhan. Paano naman yung ordinaryong tao nagigipit ngayon sa gas? Nagkakanyang opinion, kakasuhan pa rin yun? Di ba? Antindi ngayon, antindi. Para bang tumataas ang oil, kahit huwag ka magagalit. Pag nagalit ka, kakasuhan kang fake news. Parang gano'n ang dumadating tsorya ko lang yan Di ba? Grabe na to. Hindi nyo ba sawayin yung mga company ng oil? Ba't kayo nagtaas kagad? Ba't kayo bumaba kagad? Hindi na makapagtataka. Yun niya si Pinky, hindi nyo masaway-saway Biruin mo Na ba't di ka nag-iimbestiga? Hindi niya masaway-saway Emergency as being energy lang. Opo. Sa tingin niyo po, ma'am, kung pag-uusapan yung crisis, parang hindi pa nga ata nila tinatanggap na crisis emergency lang. Pero ikukumpara natin sa panahon ng pandemya at saka sa panahon ngayon, saan po yung parang mas organisado? Kasi marami na nababanggit, kagaya sa sinabi ni Senador Robin Padilla na nabanggit niya na noon pa man nakita na ito, na-predict na ito ni former President Rodrigo Duterte. Kaya nga, yung kanyang independent foreign policy, pinaigting talaga niya para medyo makapihi tayo sa ibang mga bansa kung sakaling kukulangin tayo ng certain product na kinukuha natin mula sa ganitong bansa. Nakapanayam din namin yung si Dr. Liacho na nakumpara niya yung response during COVID-19 pandemic sa response din na ngayon. At ang sabi nga, bakit hindi na lang gayahin na meron namang natutunan na yung gobyerno, mas worse pa nga, yun nga, mas worse ba yung kinaharap natin last pandemic kumpara dito sa kasalukuyan po, ma'am? Mas sumasang-ayon ako kay Dr. Yatcho, no? Ang dami nating natutunan dyan sa pandemic. Meron tayong crisis manual nung panahon ni... Teka. Hindi nagmumura o nagbabanta ang Pangulo. Sa kanilang magpapatid dyan at ang... Meron pa siyang sinabi, hindi na kami nagkausap ng matagal at ito ang nasa niyo po rito, Prof. Well, ako masyadong personal yun Parang yan yung nagsalita siya tungkol sa paggamit ng drone. Dali lang medyo tubalon yung video natin kaya hanapin natin yung Okay. Presidente Aquino. Problema mo, itong leader na ito doesn't look at it that way, no? Ang sa kanya, hindi mo maintindihan kung saan papalo, meron ba siyang pinapaboran na oligarch o meron ba siyang tinitingnan ang gulo, walang direksyon po ngayon. Totoo lang. Na negosyo na maa-affect. Tapos sabihin mo, bakit ang Duterte, may direksyon ba? Ang hirap sa mga to, no? Kinukumpara nila yung, pag nagsasalita, kinukumpara nila, bakit hindi mo sinilipan Duterte? Pakialam mo kung di mo sinilipan Duterte. Yung pagkakataon, malay mo, ayoko pang silipin Malay mo, takot to kay Duterte. Di ba? Di ba ganun? Huwag mo magkukumpara. Yung problema nyo ngayon. Di ba? Hindi taong bayan. Parang ganito, ba't di masarap ang luto mo? Bakit? Yung bang kantin na kinakainan mo, masarap ba ang luto? Ibig sabihin, parehas sa hindi masarap ang luto, kinumpara mo. Di ba? Ang kanyang tinitingnan Kasi kung taong bayan, madali ka agad na respondahan niya at nakagawa ng plano. Hindi tayo nagkulang ng experience, hindi tayo nagkulang ng crisis manual operations, no?
Yun nga lang, ang implementation nitong administrasyon na ito ay napakabagal at very reactive. Hindi naghihintay ng worst. Hindi nagde-declare ng worst case scenario para madali kang makagalaw. Oo, ang sabi pa nga ng iba ma'am, na sa panahon ng dating Pangulong Duterte, sa panahon ngayon, walang napapakulong if ever man na merong mga issue like kagaya dyan sa posibleng pagmamanipula sa presyo ng produktong petrolyo kasi nung last time na nakapag-uusap kami ni Ma'am Cora Guidote sa ekonomista, last 2022, between 2022 or 2023, ganun din yung level ng Brent crude oil price sa pandaigdigang merkado sa level natin ngayon. Pero hindi natin na-experience yung 130 pesos na diesel po. So, nandun yung posibilidad na baka merong nag-ano nito, nag-samantala, no? Na-compare nila na mas grabe yung sa panahon ni Pangulong Duterte, doon lang sa messaging lang alone, matatakot na yung mananamantala. Ngayon, wala eh. Papakamot lang ng ulo. Oo, yung alam mo yung natatandaan ko si Secretary Garin nagsabi na may 55 oil stations na all of a sudden nagpalit. Galing yan sa old supply. So paano nakapagpalit? Yun nga yung biglang shoot up, no? Dapat yun nagamit ng Estado yung police powers niya para na-prevent. Kasi may market failure na eh. Sa traditional economics, kung may market failure ka, government should intervene. Wala, pinabayaan nila hanggang sa yung inaangkat na lumiit dahil nga may problema, tapos talagang hinahabol yung presyo. So kung makikita mo yung recovery cost, wala silang recovery cost kasi walang nawala dahil ang aga nila nagtaas ng presyo. So yun ang nakakaduda, anong ginawa dun sa 55? Kasi documented yan, in-announce ni Garin na meron silang 55. Wala, hindi mo na maano yan. Yun yung, di ba, yung health niya, di ba? Inaano ng taong bayan na i-reveal. Nasa constitution daw kasi na kung ano yung kalagayan ng Pangulo, yung health niya, maibunyag kung ano talaga ang kalagayan ng Pangulo. Di ba? May nagsasabi mga bangag vloggers, ganito. Tingnan mo ha, yung mga bangag vloggers ha, ginagawang tanga yung mga tao. Nagpapakalat daw ang mga DDS na may sakit si BBM para daw malis yung issue kay Sara. Di ba sila may sabi may sakit si BBM na diverticulitis? Di ba? Ano sabi yung fake news? Yung stage 4 cancer, yun maaring fake news. Maaring hindi pa totoo yun, hindi pa kumpirmado. Pero yung may sakit, salitang sakit, pinapakala daw dito may sakit si BBM, di ba sila may sabi na may diverticulitis si BBM? Di ba? Ano ginagawa nyo naman DDS may sabi nun? Pinapakalimot nyo. Di ba? Magaling kasi ang ulo ng mga trolls na to, mga bayar na to, magaling. Ano na yung gawain din niya na ang isang tao kasi po, ito ang isang tao, ito. Ano ba tawag dito? Ista ng cellphone o ista ng camera. Ngayon nakita mo ista ng camera to. Ngayon, after 1 week, pag pinakita ko sa'yo, anong isipin mo? Ista ng camera pa rin. Pero after 1 week ulit, sinabi ko sa'yo, ano to? Siyempre, yung pa rin. Pero iba na sabihin ko sa'yo, hindi to ista ng camera. Ito ay pusa. Ha? Hindi ista ng camera yan. Hindi, pusa to. Pusa to, tapos itatago ko sa'yo, itatago ko. Pusa yan, pusa. Pusa yun pusa, tandaan nyo. Pusa yun. Araw-araw yung babanggitin yun. Pusa yun, nakita nyo pusa yun. Ayaw mo maniwala. Pagkalipas ng 3 buwan, maniwala ka, mapapaniwala kang pusa talaga yun. Kala nyo, hindi ko alam yun? Ganon ang magmanipula. Hindi. Pero ibang tao, hindi maniniwala pusa yun. Pero may doubt na. Hindi kaya pusa yun? Kasi hindi mo na nakikita, saka hindi na pag-uusapan. Kaya ito yung purpose natin, ba't natin inuulit-ulit natin minsan yung mga sinasabi natin. Kasi sila, ang ganyan ng naratibo. Yung sasabihin nila na, tamo, yung flood control issue, di ba? Sa kanila nagsimula yung 2025 budget. Ngayon pa ulit sila, pinunta na sa mga Duterte, isipin mo, sabihin ng palengkera,
Si BBM naglilinis na ng mga korupsyon. Dahil ang korupsyon na yan, dati pa sa Pangulong Duterte. Biruin mo! Di ba? Isinali na sa mga Duterte yung korupsyon ngayon. Ayun, kuha nyo ako. Dito nyo lang mapapanood yan. Dito nyo lang maririnig yan. Na show cause order kung bakit ano nangyari at biglang tumaas ang presyo nyo. Pero wala naman nangyari, wala tayong narinig. O tapos sinabi na sa kanila ng ang problema ng oil industry natin, isa lang ang refinery, which is Petron. Dati may refinery ang Caltex at ang Shell. Nag-alis na kasi lugi sila. So itong mga ito kailangan mapag-aralan kaagad at dapat meron ng remedial measures. Kaya siguro naaasar rin ang mga senador kasi nandun sila, nagtatanong sila, anong kailangan yung policy, anong kailangan yung safety net, anong kailangan yung tugon galing sa legislative, sa Senado, no? Kasi yung House, busy-busy sa impeachment. Di ang nangyayari, wala silang makuha, kaya nagagalit yung mga senador. Kasi wala talagang effort na kahit nga yung convening of the National Security Council, hindi tinutuloy. So, anong nangyayari sa gobyerno natin? Yun ang malaking problema. Tapos pinapalabas nila na hindi na nga daw natutulog, sobra-sobra na, hindi nagpapahinga. But that is the burden of leadership. Wala kang magagawa. Kung leader ka, ibig mong sabihin, tayo pa magpapasalamat na hindi siya natutulog, na siya'y puyat na puyat. Hindi yun dapat manggaling sa atin. Ginusto mo maging Pangulo. Di ba? Ginusto mong makipaghiwalay sa iyong vice president. Tama yun. Ginusto mong siraan siya. Ginusto mo yun. Bakit ngayon sasabihin sa taong bayan na hindi nga siya nakakapagpahinga, nakakaawa na dahil ang health niya naapektuhan? I'm sorry. Di ba? Ito, tapos na tayo dito. Pinaunawa ko lang ulit sa inyo na ganito, na nangyayari ngayon. Hindi mo kailangan sabihin na napapagod ka. Ginusto mo yan naging presidente ka Talaga mahina, no? Nahihinaan ako, grabe. Kung gaano kalakas po ipagtanggol ng mga vlogger ito, patandaan nyo, ganun kahina ito. Dahil kung talagang malakas ka, hindi ka ipagtatanggol ng sino mang vlogger. Tatandaan mo yan. Tandaan yan. Pag powerful ang salita mo, wala mo dapat magtanggol sa'yo, kundi sarili mo. At ang magtatanggol sa'yo, yung taong bayan. Kusa magtatanggol sa'yo. Kita mo, may nagrally ba sa kanila? Ang daming tatawag na mag-rally. Rally tayo para kay BBM. Wala nang nangyayari rally. Na para sumuport sa kanya. Kasi sila mga vlogger, wala pa niniwala sa kanila. Di ba? Hindi katulad ng Pangulong Duterte, may rally, may nagaganap na rally. Di ba? Natawa nga ako Di ba? Sabi ko nga, binabayaran daw nila Duterte yung mga tao. Come on! Di ba? Doon ako natatawa sa binayaran Binayaran to mga to. May presyo pa, 20 million. Yung congressman, binayaran din, 50 million. Yung INC daw, binayaran daw 3 billion. Binayaran daw yung mga kay OJC. Ano yan? Unlimited yung pera ng Duterte? Ang tindi nyo naman. Hindi magbabayad sila Duterte ng ganung kalalaki kung talaga, bakit, palagi natin, no? Nangurakot ang mga Duterte. Tingin mo, ubusin yung pera sa kababayad lang? Mula pa noon, sabi niyo, bayad na Kung kukumpitin mo lahat ng bayad, nasa 2 trillion Sa kukuha ng pera 2 trillion ng mga Duterte? Mahigit. Ganun sila Lahat binayaran na ng Duterte? Grabe. Ang titindi ng mga to. Okay, maraming salamat po. Hanggang dito lang po. Paalam sa inyong lahat.